Good morning, ka-coffee. Maulang araw po sa buong Pilipinas. Mag-iingat po yung mga kababayan natin. Lalo na po yung mga binabayo ng bagyong uwan ngayon. Ingat po kayo. Anyway, pag-usapan natin itong pagkukumpisal ni Harry Roque. Bagong-bago ito, no? Umamin po si Harry Roque sa kanyang kasalanan. At dapat siya daw po sisihin. Hoy! Matagal na. Pero ang masaklap, tinuturo niya pa rin si PBBM na may kasalanan. Di ba? Kapag umamin ka, huwag ka na magsisi na sisihin ang kung sisihin kung sino man. Di ba? May kasalanan ka eh. In fact, kung wala kang kasalanan, kung malinis ang konsensya mo, kaya mong ipaglaban yan eh. Abogado ka, you have all the resources, uuwi ka ng Pilipinas at ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Ibig sabihin, may problema talaga sa'yo. Sige, pakinggan muna natin itong sinasabi ni Harry Roque sa kanyang kumpisal at pag-usapan din natin kung ano na mangyayari dito kay Bato. Makukulong o hindi? Dapat ba siyang isuko ng Pilipinas o hindi? Mamaya pag-usapan po natin yan. Dito muna tayo kay Raquel, kay Harry Roque na isa pong pugante. At ang ating panawagan, sana po ito kasama po ako doon sa dapat sisihin dahil tayo po nagpaputol kung tayo po ay sumapi dyan sa unity na yan. Pero tayo po'y umaamin na nagkakamali. At ang ating panawagan, sana po ituwid na natin ang pagkakamali dahil hindi lang naman po ako naputol na mga Marcoses ay baka nais nilang baguhin ang kanilang imahe at bigyan ng mas mabuting alaala at pagkilala ang pangalan ng Marcos. Nagkamali nga po tayo. So ngayon dapat gawin na po natin ang dapat natin gawin. Tanggalin na po sa pwesto ng Marcos Jr. Habang naririyan po sila, magpapatuloy ang korupsyon. Bakit? Dahil alam nila na ang pangalan Marcos, ang katumbas niya ay pangungurapot. Wow! Wow! Sarap kutusan itong tao na to. One, nagkamali siya. Nabudol daw siya sa unit team. Di panindigan mo yung pagkakamali mo. Ganun lang yan eh. Kung sino yung binoto mo, panindigan mo. Hindi dahil after 1 month, hindi nakuha yung gusto mo, hindi ka nabigyan ng posisyon, magagalit ka doon sa binoto. Asan panindigan doon? Total, umaamin siya, nagkamali siya, panindigan mo yan. Kung kailangan mo pagsisihan niya ng 6 years, pagsisihan mo yan. Kasi bumoto ka eh. Nagpabudol ka eh. Partly, may fault ka. Pero sabi ni Roque, dapat ituwid na natin yung ating pagkakamali. Nandamay pa no? Dapat ituwid na natin. Tayo daw, ituwid na natin ang ating pagkakamali. At alam mo kung ano sinasabi niya para ituwid yung pagkakamali na yan? Patalsikin si PBBM. Pag napatalsik si PBBM, uupo si Sara Lustay. Si Sara Duterte. Beshi niya yan eh. Kaibigan niya yan eh. Balik sa posisyon itong si Harry Roque. Ay, mga DDS, ginagamit na naman kayo ni Roque. Ginagamit yung human resource ninyo. Kayo mga tao, ginagamit kayo para magkilos protesta, mag-rally kayo para patalsikin si PBBM para bandang huli, sila ang babalik sa posisyon. Hoy, wag kayong magpapagamit dito kay Harry Roque. Budol yan. Pagraralihin kayo, nasaan siya? Nag-i-enjoy siya sa Europa? Kayo dito sa Pilipinas, papupuntahin kayo dyan sa Rizal Park, papupuntahin kayo sa EDSA, pasisigawin kayo ng Marcos bangag, pasisigawin kayo ng Marcos resign. Gagamitin lang kayo. Tapos, pag napatalsik niya si PBBM, babalik si Roque, siya ang uupo sa posisyon. In short, hindi siya ang naghirap, siya makikinabang. Excuse me. Huwag kayong papabudol. Gagamitin na kayo. Pero yung sabi niya, ituwid na natin ang ating pagkakamali. Sana kayo rin, gawin na natin ang dapat gawin. Patalsikin si PBBM. Alam mo kung bakit daw siya nabudol? No? Hoping daw na malilinis daw po yung pangalan ng Marcos Sr. Tapos ngayon daw, kapag sinabi mong Marcos, ibig sabihin, korupsyon. Magpapatuloy pa rin daw po ang korupsyon. Excuse me? Roque, mahiya ka sa sinasabi mo. Kilabutan ka sa sinasabi mo. Ano magpapatuloy ang korupsyon? Si PBBM nga nagbulgar ng korupsyon na yan na namayagpag ng panahon ni Digong. Bulag ka ba?
Paano magpapatuloy yan? Inabulilyaso na ngayong kalakaran dyan sa DPWH. Nabulilyaso na nga yung modus nila dyan kung paano sila kumukulimbat ng pera sa taong bayan. Yung mga congressman, yung mga senador, nabubulgar na nga sa talamak nilang korupsyon. Tapos sasabihin mo, magpapatuloy pa rin po ang korupsyon. Dahil si PBBM yung nakaupo dyan. Oy, gising ka naman dyan. Dapat kailangan ka sigurong kalampagin eh. Katukan ka ng katukan eh para magising eh. Oo, nangyari sa'yo. Mandadamay ka pa ng taong bayan. Pagraralihin mo ang taong bayan, magkilos protesta kayo laban kay Marcos Bangag. Yan ang sasabihin ninyo. Para pag natanggal sa pwesto, kami ang uupo dyan. Balik kami sa palasyo. Oy, sarap ng buhay naman yan. Huwag kayong papabudol dyan, ka-coffee. Sa plano nila, Rocky na yan. Tira mo, isa pa. May rally silang gagawin sa Rizal Park. Sige, yung religious groups, no? Iglesia ni Cristo. November 17, 18, 19, 3 days daw po yan. Sabi, sasali daw ang JIL, yung Jesus is Lord ni Villanueva. At yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, sasali din daw. Hindi ko alam kung confirmed yung mga yan ha, pero ang confirmed dyan, itong Iglesia ni Cristo, dahil may liham na po silang lumabas. Alam mo gagamitin nila dyan? Kahit malinis yung intention ng rally na yan, for transparency and accountability, yan ang kanilang panawagan, iha-hijack yan ng mga dilis na gustong patalsikin si PBBM. Yung ginawa nila ng rally noong September 21, dyan sa Recto, dyan sa Rizal, sa Ayala Bridge, may mga molotov silang ginagamit. Mangyayari yan. Sana wag mangyari ha, sana mali tayo, pero gagawin nila yan. Ha-hijackin nila yung rally na yan. Isa pa, may gagawin nila silang rally sa November 30 ba yan? Rally na naman. And may mga reports na ito na raw po ang huling rally at mapapatalsik na raw po si PBBM. O sige, gawin ninyo. Isang malaking good luck sa inyo. Ako naniniwala ko si General Browner ng Armed Forces of the Philippines. Pinanghahawakan natin yung sinasabi niya na hindi magkakaroon ng kudita under his watch. O, tanggalin nyo muna si Browner. Kasi kung ganyan ang statement ni Browner, hindi nyo matatanggal yan. Walang kuditang magaganap under his watch. Dahil sila po ay loyal sa chain of command. Loyal sila ha. Hindi sila nakikinig sa sinasabi ng 4 na retired generals. Sila po ay loyal sa chain of command. Anong ibig sabihin yan? Loyal sila sa commander-in-chief. Sino ang commander-in-chief? Ang presidente. Isa pa, bakit sila magkukudita? May ginagawa bang masama ang administrasyon? Nakakudita-kudita. Nakakukukudita. Nagigets nyo, ka-coffee? May malaki bang kasalanan si PBBM para magsagawa kayo ng kudita? Wala naman ah. In fact, siya ngayon nagre-resolve nitong kasalanan ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno dito sa mga maanumalyang flood control projects. Tapos magkukudita kayo. Sabi ni Browner, walang mangyayaring ganyan under my watch. Yan ang panghawakan natin. Siguro manggugulo. Yung mga magrarally-rally na yan, manggugulo yan at manggugulo. Kasi may pondo yung mga yan eh. May nagpupondo sa mga yan eh. Para pag nakaupo na sila, o balik na naman sila sa korupsyon. Alam mo yung mga iniimbestiga sa flood control projects ngayon? Baka sila din ang mga financier niyan. Sila rin po ang nagpupondo sa mga rally na yan. Alam mo kung bakit? Once na napatalsik si PBBM, stop yung investigasyon na yan. Hindi pa pa-imbestigahan ni Sara Duterte yan. Yang talamak na korupsyon sa flood control, hindi niya pa pa-imbestigahan yan. Kasi sabi niya nga, isang araw lang yan, tapos na. Paano mo mapakukulong yan ng isang araw? I-filing of cases lang. Ilang linggo na kailangan mo dyan. Case build up, ilang linggo na kailangan yan. Tapos sabi ni Sara Duterte, isang araw lang yan. In short, isang araw lang yan, maggawa lang ako ng order niyan, executive order, itigil lahat ng investigasyon na yan. Tapos, yun siguro ang sinasabi niya. Kaya isang araw lang yan, tapos na. So, ang ginagawa nito mga apektadong congressman at apektadong senador, tutulong sila para ponduhan yung rally na yan. Hindi natin sinasabi rally ng iglesia ha, o kung ano mang rally yan, o yung panawagan, yung cause, yung disinformation, yung misinformation, yung fake news para magalit ang taong bayan at mapatalsik nila si PBBM. Kasi tapos ang kanilang kalbaryo. Once na napatalsik nila si PBBM, ititigil ang investigasyon na yan eh. Isa pa, sa kanilang rally, itong buwan na to ha, sana nga maanuhan kayo eh, mapitik kayo eh. Dilubyo na, may bagyo na, super typhoon na, inuunan nyo pa yung rally na yan. Di ba? Gagamitin din nila itong rally na to
At ililink nila yan sa pag-i-issue ng International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Si Bato, syempre, may mga supporters din yan. May mga resources din yan. So makikisakay sila dito sa rally na to para kundinahin itong kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, hindi ICC ha, sa Interpol, para i-serve itong warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Gagamitin nila yung rally yan, for sure. Sisigaw sila niyan. Kasi may mga content creator na nga, may mga celebrities na nga nagsasabi, no? Irespeto daw po yung hudikatura natin, yung justice system natin dito. Malinaw na yan kung paano na-aresto si Digong Interpol, hindi naman ICC. Kung kooperasyon sa ICC, hindi naman talaga tayo nagko-cooperate dyan. Pero sa Interpol, nagko-cooperate tayo. At ang ginawa ng ICC, humingi ng tulong sa Interpol. At ang Interpol, humingi ng tulong sa Pilipinas. And commitment natin yan. Tumulong tayo sa kanila dahil tinutulungan nila tayo. Gagamitin nila yan. Yung issue ni Bato, sigurado tayo, gamit na gamit yung issue na yan sa rally. Tignan mo, kaya nga they're trying to shift the narrative Gusto nilang palabasin, hindi pa confirmed yung warrant of arrest. Hindi raw totoo yan, kaya nagagalit na yung company ni Torion kampo ni De La Rosa kasi yung media daw nagpapakalat ng fake news kasi hindi pa naman po verified Bato de la Rosa's camp warns public to be wary of unverified ICC arrest report. Ombudsman na yung nagsabi si Crispin Rimulya na si Boying Rimulya na nagsabi hindi pa raw. The camp of Senator Ronald De La Rosa has cautioned the public and the media against spreading unverified reports that the International Criminal Court has issued a warrant of arrest in connection with the Tukhang itong war on drugs niya. Alam mo bakit hindi naniniwala si Bato na nag-i-exist yung warrant of arrest na yan? Kasi walang butas ng puncher. Yun lang naman yan Kasi ano ba magiging legit? Kapag nakitaan niya ng butas ng puncher, legit yan kaso hindi niya pa nakikita yung butas ng puncher Pero mind you, kabadong-kabado ngayon yan. Sa totoo lang, bagamat sinasabi nila, hindi pa verified yan. Wala pa kami nakikita Wala pa naririnig ang aming kampo nitong warrant of arrest na yan. Pero nakaplano na yan. Kung anong gagawin yan, nag-consult na yan sa napakaraming abogado kung anong mga diskarte ang gagawin nila dyan. Tumawag na yan kay Harry Roque. Nagtanong na yan kay Harry Roque dyan sa Dahig. Nagtanong na yan kay Kaufman. Pina-verify na agad nila yan kasi sinasabi nila, wala pa raw pong independent, wala pang resulta yung independent verification nila. Pero kumikilos na yung mga yan kasi kinakabahan na yung mga yan. Sabi pa ng mga kakampi nila sino pa ito nagsalita itong Jimmy Bundok. Sabi ng Jimmy Bundok mga kapwa Pilipino, magising na po tayo. Huwag tayong pumayag na yurakan ang dangal at kasarinlan ng ating bayan at ng ating sariling hudikatura. Isang nakaupong senador na milyon-milyon ang nagpaupo. Papayagan ba nating ulitin ng ICC ang paglalapastangan nila sa ating kasarinlan? Anumang kulay, wag po tayong lumuhod sa banyaga. Sabi ni Jimmy Bundok. Sabi ni Jimmy Bundok ibig sabihin, hindi pwedeng makulong kasi iniluklok siya ng milyong-milyon. Pinaupo siya dyan si Bato, binoto siya ng milyon-milyon. Ano ba yun? Pag elected ka, hindi ka pwedeng makulong, hindi ka pwedeng papanagutin sa international community. Kung nagkasala ka, sige, okay lang, hindi yan kasi binoto ka naman ng ilang milyon Filipinos ba yung boboto kay Bato. Hindi ka pwedeng managot sa krimen na ginawa mo. Yun ba yun ang ibig sabihin yan? At parang pinapalabas niya, untouchable yan si Bato dahil ibinoto ng taong bayan yan Bakit nyo papatalsikin yan dyan? O bakit nyo paparesto yan? Irespeto daw ang justice system. Hindi ito usapin ng paglabag sa justice system. Usapin ito ng pagpapanagot sa krimen na ginawa nila na hindi kaya silang papanagutin during their times, during the administration of Digong. Mapapanagot mo ba si Bato dyan? Mismong si Digong din ang nag-utos dito sa Tukhang na yan. Ilan ba ang napas lang dyan? 30,000. Nakausap nyo ba? Kahit isa man lang doon o 10 man lang doon sa mga biktima ng Tukhang, yung mga senior citizen na pinaslang ninyo. Nakausap nyo man lang yung mga magulang na mga minor de edad, na mga estudyante na dinawit ninyo sa Tukhang na yan. Tapos ngayon, palalabasin ninyo, ipaghiurak sa hudikatura yan. Hindi yan ang tingin namin. Ito po ipagpapanagot sa mga nagkasala. Ito po ihustisya para sa biktima ng Tukhang. Sikat na sikat tayo sa buong mundo.
nung inimplement yung tukhang na yan. Dahil libong tao ang namamatay dahil sa tukhang. Walang due process. Tapos ngayon, ang kampo nyo, mananawagan kayo ng due process. Paano ngayon yan? Paano magkakaroon ng due process yan? Swerte pa kayo. Bibigyan pa rin kayo ng due process ng ICC. Pero, nung panahon nyo, nabigay nyo ba yan sa mga biktima ng tukhang? Kahit totoong adik yan, wala kayong karapatan na tsugiin yan. At ngayon, pagdusahan nyo yan kasi mali ang ginawa ninyo. Malinaw na malinaw, mali ang ginawa ninyo. At pagbayaran nyo yan. Huwag nyo lang isisi kay PBBM yan. Huwag nyo lang isisi sa mga Marcos yan. Kaya siya sasabihin nyo, political persecution, itong mga ginagawa. Kasalanan nyo yan, pagdusahan nyo yan. Diba? O siya, sige, i-komento ang inyong opinion reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. At ingat kayo ha, dahil medyo malakas po itong bagyong Uwan, Super Typhoon Uwan. Ingat po kayo. Magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.